Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian. Ang tanghalian po natin o pagkain, binibigay ng Diyos. At yan ay pinaalam ng ating Panginoong Yesus ayon sa Mateo 6:9. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya pinaalam niya na lahat ng kinakain ng tao sa buong mundo, ang Diyos ang naglalagay. Amen. God is good all the time. Kaya na po. Praise the Lord! Hello everyone! A blessed morning and welcome po dito sa programang Prayer Power. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming dahilan upang sa bawat umaga, sa bawat araw ng ating buhay, tayo maging mapagpasalamat sa Kanya. So this moment, let's take this moment na ating alalahanin lahat ng kabutihan ng Diyos, malaki man o maliit na mga bagay, magandang bagay na ating pong ipagpasalamat lagi sa Diyos. And this morning, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil narito ngayon ang panibagong pagkakataon na muli po tayong magkakasama-sama na bulayin ang kanyang mga salita at syempre tayo po ay dudulog sa luklukan ng kanyang biyaya through our prayers. So this morning, kami po ang inyong makakasama. We are your prayer partners. I'm Pastor Shella Alquiza. Praise the Lord. At ako naman po si Brother Lyndon Donoog. And again, it is our joy to be with you this morning. Amen. Sapagkat muli po nating pagsasalu-saluhan ang mabubuting bagay at ang masaganang biyaya na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. At gaya po ng sinabi ni Pastor Shella, we should appreciate every little thing, every big things that is coming in our way, na lagi naman nating nakikita na ito ay dulot ng Diyos, biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. So every time we wake up in the morning, let's get to appreciate lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Let us pause for a while instead of focusing our attention doon sa mga bagay na nagpapabigat sa atin, sa mga bagay na nag-aalis ng ating kapayapaan. Why don't we focus ourselves doon sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, nagpapalakas sa atin. And if we are going to look around, lahat po ng bagay na ating nakikita ay maaaring pagmulan ng ating kalakasan sapagkat lahat ng nakapaligid po sa atin, yan ay ipinahintulot ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin. So we need to appreciate every good and perfect gift that is coming from our Lord. And this morning, tayo ay muling masaya dahil minsan pa ang ating mga panalangin ay muli po nating maidudulog sa luklukan ng biyaya at awa ng ating Panginoon. At syempre, binabati po natin, Brother Lyndon, lahat ng ating mga gilid na taga-subaybay. Good morning po! Saan man kayo naroroon sa ating bansa, sa mga nasa Luzon, Visayas o Mindanao man, magandang umaga. And of course, binabati din natin ang ating minamahal na Apostle Jonathan Esperiol na ngayon po ay nasa dako ng South Bay, USA. Hello po! Magandang araw. Anong oras kaya ngayon sa kanila doon? Good day po. And I know you're always watching. We know po na you are the number one supporter of all our programs here in Fourth Watch Media. At binabati din natin lahat ng mga viewers natin all around the globe. Saan man kayo, sa iba't ibang panig ng daigdig, anumang oras sa inyo dyan, magandang araw. Praise God. And I'm sure that Apostle will be inspired, no? Na naroon siya ngayon and he has all the time para maisulat niya yung libro na kanyang gagawin together with his family. And of course, ang kanyang pananatili doon ay mga nahulugan pa rin ng maraming mga paglilingkod at pupuli na kanyang gagampanan. And we can't wait to see him again sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas. Tayo ay talagang nagpapasalamat sa Diyos because we get to see how God is magnifying the ministry, the apostleship of our Apostle Jonathan.
hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng daigdig, even the Filipino communities around the world, they get to appreciate Yeah, they kung ano, acknowledge. yeah, they acknowledge, Praise they God. recognize the apostleship and the impact na nagagawa ng tungkulin ng ating minamahal na apostle by bringing the gospel of salvation, the gospel of Jesus to the entire world. Kaya naman, we are so proud at nais natin batiin ang ating minamahal na Apostle Jonathan ng Praise the congratulations. Lord. A big Congratulations. congratulations po, Apostle. Dahil na-feature po ang ating minamahal Yes. na Apostle Jonathan Esperiol sa The Global Filipino Magazine. Praise the And Lord. that is the latest edition. Yes. Ayan, praise God. Yan po ay sa dako ng Dubai, right? Yeah. Ayan, ng UAE at biyaya po ng ating Panginoon. We are so proud that we have a leader na kung saan nakikita natin yung lahat ng kanyang ginagawa, he always aims excellency. Yes. Kaya nga, di ba, hindi po biro na ma-feature ka sa ganun kakilalang Filipino magazine abroad. And we Yes. thank the Lord dahil sa pamamagitan niyan, we are more prouder to be a fourth watcher. Amen. We have all the reasons na patuloy na pagbutihin ang ating mga paglilingkod dahil ang ating leader laging nangunguna kung papaano ginagawa ang pinakamabuting paglilingkod sa ating Panginoon. Yung katulad ng sinasabi lagi ni late Apostle Arsenio, na sa lahat ng bagay, iisipin mo lagi yung kapuri-puri, Yes. bibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Yes. At talagang ito ay nagbigay ng karangalan Yes. sa Panginoon at sa kabuuan ng Iglesia, because the way our apostle responded to the interview, talagang makikita mo yung karunungan Yes. na ibinigay ng Diyos sa kanya. And as we get to read this magazine, it highlights the rise of the Home Free Global Crusade, kung paano ito nagsimula, kung paano ito nagpapatuloy, at yung malawakang pangitain pa sa Home Free Global Crusade na darating pa sa mga susunod na panahon. And it reflects on how the ministry grew from an online crusade during the height of the pandemic to a global mission. So dito nila nakita that the PMCC Fourth Watch is not stopping. Yes. Kahit sa banta ng karamdaman, kahit sa banta ng pandemya, hindi napigilan yung pagpapahayag ng dalisay na salita ng ating Panginoon. Yeah, at saka gaya nga ng message ng ating beloved Apostle Jonathan Esperiol na hindi lamang tayo dapat maging mabuti sa Diyos, Yes. kundi maging mabuti din tayo sa ating kapwa. Praise the Lord. At syempre, di ba, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, lagi nga niyang inihahalimbawa ni Apostle Jonathan, our Lord Jesus Christ, inihalimbawa niya na ang Panginoong Hesukristo, hindi lang siya mabuti sa Ama na nasa langit. Correct. Naging humane din Yes. ang ating Panginoong Hesukristo, naging makatao din, mapagmalasakit din sa kanyang kapwa. Kaya itong ating ginagawa na pangmalawakan and global crusade, ito po ay pangunahin na nagbibigay ng pagpapahayag na tayo ay nagmamalasakit sa lahat ng tao, not only Filipinos, kundi kahit ano man ang iyong lahi. Basta ikaw ay tao, ikaw ay may kaluluwa, mahal ka ng ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. And patuloy pa rin po tayo sa pagtangkilik at pagsubaybay sa mga programa po na hatid sa atin ng Fourth Watch Media. And mamaya nga, no, ating mapapanood ang programang Apostles' Take, and Apostle Jonathan will be discussing about the deity and the humanity of Jesus. Mapapanood natin dito at higit nating mauunawaan kung ano ba yung ginampanan ng ating Panginoon nung siya ay kasama pa ng kanyang Ama. And of course, yung kanyang isinalang-alang, he took the form of humanity para maipadama din sa atin at makita din niya ang kalagayan ng sangkatauhan. Yes. So, we will be enlightened sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ipaglilingkod sa atin mamaya sa Apostles' Take ni Apostle Jonathan.
At kung inyong mapapansin no, sa lahat ng ating mga viewers, this Christmas season, halos lahat ng mga messages Mhm. ay nakatuon sa ating Panginoong Hesus Yes. Kristo. Dahil syempre, He is the reason Amen. of this season. Yes. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate. Kaya alam Aha. niyo po, sa tuwing naririnig natin ang messages from our beloved Apostle Jonathan Esperiol, mas lalong lalalim ang pagkakilala mo sa ating Panginoon, mas lalong lalalim ang relasyon mo sa Kanya, at syempre habang yan po ay nararanasan mo rin yung pagpapala, yung kaaliwan at kapayapaang galing sa ating Panginoon. Yes. Kaya lagi nating abangan at lagi nating maging kauhawan ang mga messages mula po sa ating minamahal na Apostle Jonathan Esperiol. Praise the Lord. Actually, Pastor, sabi mo kanina, no, most of the messages na naririnig natin ngayon ay pumapatungkol sa Kapaskuhan, patungkol sa ating Panginoong Jesus. Actually, the song that we have heard a while ago, it was entitled The Season. Dumarating sa buhay natin that we are waiting for our moment, for us to grow, for us to be transformed. Nabanggit ng awit na para tayong midhi. We are like a seed na sa takdang panahon tayo ay umuusbong, tayo ay nababago. Ganyan din po ang naging kalagayan ng ating Panginoong Jesus. He is like a seed sown in Bethlehem. And then dumating yung panahon na siya'y namukadkad at yung kanyang pamumukadkad ay nagbunga sa atin ng ating kaligtasan. Yeah, Praise the Lord. Praise God. Glory At to God. sa bahagi ito, Brother Lyndon, babatiin naman natin lahat ng ating mga viewers na diniwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday to Christine Madamba, Eliza Bacus, Yuan Dumadag, Ray Jane Pamplona. At sa lahat po ng mga viewers natin na nagdiriwang ng kanilang birthday, masarap siguro birthday pag December, no? Praise the Lord. Praise God. As you celebrate your birthday today, kami po ay umaasa pa rin at ang aming dalangin ay patuloy pong pagpapala para po sa mga araw pa ng inyong mga buhay at ang kalakasan nawa ng ating Panginoon ay patuloy niyo pong maranasan. And this time, bago po sa ating pananalangin, we are going to meditate upon the words of God, and here's Pastor Sheila to help us Praise in God. our meditation. Praise the Lord. Ngayon, sa ating pong pagbubulay, saglit po tayong manalangin. Praise God. Ama naming Diyos, maraming salamat na sa bawat umaga, laging may pagbubulay ng iyong mga salita sapagkat kami po ay laging nangangailangan ng iyong pagpapalakas, ng iyong patnubay sa bawat araw. At ngayon, nawa sa anumang pangangailangan, spiritually, inwardly, ng aming pong mga kaibigan na nanonood po ngayon, katagpuin niyo po ang bawat isa at ikaw ang magpala sa aming mga pakikinig. Patnubayan kami lagi ng banal mong Espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong kukunin mismo sa libro na isinulat ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esperiol na Meditations for a Meaningful Christmas. It is a 31 days of Christmas devotion. Kaya dito po natin kukunin Tapos ang na ating po ang pag-aaral tanghalian. sa umaga po ito. Masarap. Actually, Bigay ng Brother Diyos, Lyndon, siyempre. itong Kaya libro masarap. na meron ako, ito po yung Thank you first for watching. edition. First edition pa po ito ng libro ng ating minamahal na God bless Apostle us all. Jonathan. And by the way, kung gusto Bye-bye. niyo pong ang